Muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga bagong nag-subscribe at hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscribers ko, viewers, followers, kahit na rin po hindi ko followers, basta yung mga mag-views dito sa video kong ito. At siyempre, pagka napanood naman nila ito, ay sigurado naman pipindutin nila yung subscribe. At wala naman pong iba na channel na inyong may subscribe maliban dito, dahil dito lang po sa Birana Live Studio TV ang susurtihin ang bawat magsusubscribe dito. Ayan. So, medyo seryoso lang po itong ating usapan. At mukhang parami na talaga yung may hawak pala talaga ng video at saka mga litrato. Ngayon, ang sinasabi po nitong ating may hawak ng mga litrato at mga video, ito po ay dating katulong. Hindi ko na po sasabihin kung sino po kanino pong katulong ito. Pero ang sinasabi po niya, yung daw pinalabas ni Maharlika, yung sinasabi ni Miss Cathy Binag, wala daw yun. Okay? Doon sa hawak niya ngayon. At sabi ko nga po, katulong po siya dati. At ito po ay kaalis lang po niya, no? 1 year ago lang po siya na umalis. At dahil sa hindi na raw niya kayang tiisin yung pananakit ng kanyang amo. Every time daw na malasing, every time daw na makasinghot, ang trip daw po nito ay mambatok sa mga katulong. Anyway, wala po tayong binabanggit dito kung kanino pong katulong. Kaya yun po, nag-decide na siya na umalis na lang kaysa mabutas yung ulo niya. Ayan. So, yun po at actually po, gusto kong kausapin ito, manang no nakitan daw ito'y video nga daw ito'y tatno agpaiso nga adagtaking ka dagita picture kan dagita video nga dagita nga ibagbagam. Siguro mabalin ta nga aga tungtong tapno ibagak ti no anya ti pwede nga itulong kanyam. Kat itudlo kanyak dagita amin nga picture kan dagita video nga dagta imam. Kat siyempre adamat itud ko kanyam nga mabalin mo nga aramidin nga puhunan para idta kabuhayan mo kung idta pamilya mo. So isang arod nga no makitam dagiti video kayo ito kontakan naklaeng ijay sekretary tapno pag-usapan ta no kasano nga itud mo kanyak dagita video kung dagita litrato nga ibagbagam. So anyway, at yun po at kinakausap ko lang po, pasensya lang po kayo doon sa hindi nakakaintindi. At yun po ay kinausap ko lang po ng lingwaheng Ilocano at para po magkaintindihan kami. At wala daw yan wala daw kwenta. Hindi lang sa walang kwenta, kundi wala daw yun sa kalingkingan o sa dulo ng kanyang kuko. Yung naipakitang video na yon ni Maharlika at yung sinasabing USB na sinasabi rin ni Cathy Binag. Wala daw yun. So, ibig sabihin, mas matindi pa pala ito yung hawak niya. Kaya nga kinakausap ko at sinabi ko naman po na baka pwede kami mag-usap at maibigay niya sa akin yung mga picture na yan at saka mga videos na yan
At siyempre, kapalit noon ay nag-offer naman po ako ng pangkabuhayan sa kanya na yun po ay magagamit niya hanggang sa kanyang kamatayan na. At yun po ay sisiguraduhin ko na yung ibibigay natin tulong sa kanya ay talagang maiangat na ang kanyang buong pamilya. Ayun po. So, doon na nga nakakalungkot na dahil sa kabi-kabila ng mga issue na ganito, sa totoo lang po nakakasawa na eh. At ayaw ko na po sana talagang itapik itong mga video na yan, mga kung ano-ano yan. Kasi talagang nakakasawa na. At kagaya nga nito sa kabi-kabila ng mga lumalabas na ganyan, ay bakit wala pang tumatayo na mga kapulisan o kasandulahan na para hulihin na. At itong mga ganitong nagbabangag na ito. Napakarami pala nito sila. At ito po ay grupo pala ito talaga. So anyway, at ang pagkakasabi pa sa akin, pagkatapos pala ng session ay grabe habang nasa under the influence of drugs nga daw itong mga ito, hindi na raw nila alam kung sino-sino yung mga tinutusok nila. So minsan nga raw yan nagkakapalit-palit na yung mga asa-asawa nila sa tusok-tusokan. So ibig sabihin talagang napaka-rampant na yung mga kababuyan na ginagawa nito mga ito. Okay lang, wala tayong problema doon eh. Ang problema po rito ay bansa natin na nakasalalay at kagaya nga po nito na nandito pa yung usapin ng gira at gusto ko lang pong i-comment, gusto ko lang po sagutin yung comment diyan na hindi naman daw dito sa Pilipinas yung gira, kundi Taiwan. Opo, alam ko po yun. Na ang talagang nagigirian talaga rito at ang gusto kasi ng China makuha yung Taiwan. Tama po yung sinasabi mo na Taiwan at saka China po yan at hindi po sa atin. Pero nandito nga po yung IDCA. Nandito po yung mga base militar ng mga Amerikano na tutulong sa Taiwan. So ang ibig pong sabihin nito, kung nandito po ang base militar ng Amerika na kakampi ng Taiwan, ang una pong bubombahin yan, itong Pilipinas, kasi nandito po sa atin ang IDCA. Ikaw naman pala, ang hirap mo rin umintindi. Kung mo ba ang magigiray Taiwan at saka China, hindi na tayo kasali. Kasali po tayo dahil nandito po yung mga Amerikano. Nandito po yung mga kagamitan ng mga Amerika na tutulong sa Taiwan. Kaya po kasali tayo sa gigirahin ng China. Yun po ba, hindi po ba natin naiintindihan yun? Di po ba? Kaya sabi ko nga po, pag-aralan niyo po yung mga lumalabas sa mga balita para sa ganon, hindi kayo nagiging tanga. Lumalabas po yung katangahan ninyo ay malalaan na rin. Kagaya na rin ng kabangagan itong mga animal na nandito sa gobyernong ito, malala na. Maging ikaw, malala na rin ang katangahan mo. Wala naman po sinasabi na ang China at saka Pilipinas ang magigira. Magigira po yan ang Taiwan at saka China kasi gustong ang sakupin ng China yang Taiwan. So bakit nga po ba napasali itong Pilipinas? Kasi nga po ulit-ulit. Sige, ulit-ulitin natin. Nandito po yung mga base militar na gagamitin ng mga Amerikano. Kaya kung mayroon mang unang bubumbahin dito ang Pilipinas, ngayon po ba naiintindihan mo na? Mr. Tanga or Mrs. Tanga or Miss Tanga? Kayo naman pala, grabe ang katangahan nyo. Sobra. Anyway, sige. At dahil nga po sa kabangagan na, ay hindi nga dapat tayong masasama dyan sa gira na yan dahil nga po tayo ay nananahimik dito. So since nabangag ang presidente ninyo, nabangag kayong lahat, kaya madadamay ang Pilipinas kasi hindi na po alam nitong aking bangag na ito
ang mga pinaggagawa niya at mga desisyon niya. Kapag ikaw ay bangag na tao, wala na, sira ng ulo mo. Hindi ka na makakapagtrabaho, kagaya nitong si Goryo, diyan sa Bilibid. Pinapasweldo po natin yan ng taxpayers money. Hindi na po nakakapagtrabaho. Dahil po nung nakaraan ito ay pinalubo natin ang bayag niya, lumaki. Ngayon, nung inuupuan na lang niya yung bayag niya, nagpa-opera yan, pinaoperahan niya. Nung naoperahan ay balik sa normal, ang ginawa natin, tinusok uli natin. Ay ngayon, ay inuupuan na uli niya yung kanyang bayag, hindi na nakakapagtrabaho. Ganun po yun. Ito si Tambalos-los, ganun din ngayon. Malaki na ang bayag. Baka sa isang linggo yan. Kasi yan, araw-araw yan, halos ganito kalaki ang nailalaki ng mga bayag na yung mga tinusok natin. So, ibig sabihin, isang linggo, 2 linggo lang, talagang malaking-malaki na ang bayag. Uupuan na lang nila yung mga bayag nila. Ang balita ko, dinala na rin daw sa ospital kahapon lang kasi nga magpapa-opera na rin ng kanyang bayag. Bakit ka ba naglalakihan ng mga bayag nito mga ito? Sabi, wala akong alam dyan. Hindi ko po alam yan. Wala akong alam dyan. Ay baka siguro, yung mga kinukulimbat nitong mga ito, sumisiksik o sinisiksik na sa mga bayag nila kaya lumalaki. Kagaya nitong si Butod. Diba? Ang laki-laki na ng Butod, lalo. Kasi nga, dyan sinisiksik yung mga kinukulimbat nila sa pagiging smuggler. Smuggling, yung mga ini-smuggling nila. Diba? So, hindi kasalanan ni Birana yan kung lumaki ang mga bayag ng mayan, kung lalo pang lumalaki yung Butod ng mga Butod dyan. Ano gang kasalanan ni Birana dyan? Aba, ako'y nananahimik din eh. Allah naman. Ay, tingnan nyo at hindi binabalita sa mainstream media na itong si Tambalos-los ay dinala sa hospital at magpapa-opera ng kanyang bayag. Allah naman. Diga? Palakpakan muna. Ayan. Kasi nga, mga kababayan, habang nangangawat, habang nagnanakaw itong mga ito, ay mayroong kaakibat na na parusa. So, ibig sabihin, ay ang mga kanilang mga ninanakaw na yan ay ang nagsasaper yan, kagaya nito si Goryo nito, digay lumalaki ng lumalaki ang bayag. Ayan. Aron si Tambalos-los, abay malaki ng bayag. Palakpakan. Hindi ba? Allah naman. Kayo naman pala. Ito na ba mga kaibigan? At ang hindi ko alam kung hanggang saan tatagal ito. Dahil ayon doon sa mga lumalabas sa mga nababasa natin diyan na marami nang nagpapahayag ng kanilang disgusto sa gobyerno nito at hindi po basta mga tao ito po yung mga generals na mga nag-retire na at kare-retire lang at mayroon pa pong mga aktibo. At ayan po ang ating mga nababalitaan. So kaya naman po ay iniisip ko nga kung hanggang saan pa ba ito tatagal at baka mamaya paggising natin ay puno na pala ng tao yung EDSA na yan at magpapahayag na ng kanilang saloobin. So, palakpakan mo na. Ayan. So, yun. At ano pa ba? Kagaya nga po nito, halimbawa, kung matuloy man itong sinasabing hawak nitong dating katulong, hindi lamang po picture, kundi mga videos na pagkadami-dami sa mga ibang pagkakataon, sa mga
na madalas nilang ginagawa, ito ay nakukunan niya. So, ngayon, ay, kasi kahit naman magkwan tayo rito, kahit naman sa totoo lang, kahit naman magpakita tayo ng magpakita rito ng kasamaan itong mga ito, wala rin po hanggat hindi po tumatayo itong ating mga sundalo at mga kapulisan. At napakasimple lang po sana yan, kagaya po nung nangyari kay Irap dati. Nung nag-withdraw na po yung AFP chief na yung si Angelo Reyes dati, siya po mismo ang nagsundo kay Irap sa Malacanang. And then later on, nag-declare na rin ng withdrawal of support yung chief PNP na si Lacson at that time. So yun po ang wala na pong kawala. So hindi man nag-people's power, nung nagdeklara pa lang ng ganun siyang AFP at saka PNP, tapos na po ang kwento. Pero ang kagandahan po nitong mga kagandahan na kademonyuhan, itong ginagawa ng gobyerno ito, lahat po yan ay sinusungal-ngalan ng kwarta. Kaya po, hindi ko po sinabing nasungal-ngalan ng kwarta itong mga animal na ito. Pero yun po ang yun po ang dahilan yan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang sumusuporta dito sa, alam naman nila yung mga nakawan, yung mga corruption at saka mga pagbabangag nitong mga animal na nandyan. So kung totoosin yan, hindi na po kailangan na magdadaldal tayo rito. Sila na po mismo dapat. At ang dapat nilang gawin dyan ay protektahan ang bansa sa mga ganyang maling gawain. Pero ganun nga po, wala pong tumatayo alin sa kanila. So anong gagawin natin? Ay di magtiis kayo na mga Pilipino. Ayan. Kaya sinabi kong kayo, kasi nga po kayo yung apektado. Unang-una, lalo na po dito sa mga mahihirap nating kababayan. Ayan po ang talagang totoong nahihirapan na. Yan po ang totoong naapektuhan dahil dito sa kagagawan ng mga demonyong nandyan sa gobyerno. Palakpakan! Ayan. So, ayan at ayaw ko kung hanggang kailan ito. Dahil unang-una sabi ko nga po, nagsasawa na ako sa katatapik nitong mga pulburon video na ito na wala rin naman. At anyway, kung makakapag-usap nga kami itong katulong na ito at kahit pa paano ay tanggapin niya yung aking i-offer sa kanya na pangkabuhayan, ay di hawak natin itong na ito at titingnan pa rin natin at ilalabas natin kung sa kailangan ilabas natin kung yun ang dahilan na para mapalitan na ang gobyerno ito. Palakpakan! Ayan. So, sa totoo lang po mga kababayan, ang labis pong nagpapahirap dito sa dibdib ko. Sa tuwing nakikita ko po itong ating mga mahihirap na kababayan. Lalo na po itong mga regular na pinapasyalan ko. Regular na iniikutan ng team ko. Sa tuwing nakikita ko po sila talaga namang grabe. Paulit-ulit ko po sinasabi ito at paulit-ulit ko pong ginagawa. Sa tuwing nandiyan kami, pumupunta kami diyan, ay ang unang-unang binubuksan ko talaga yung kaldero nila. Yan po yan. At may nagsasabi nga na, sir, yung po mga binibigay ninyo, talagang tinitipid namin para lang wag lang masabi na sa loob ng isang linggo ay hindi kami kumain ng kanin. Yun po sinasabi nila. Pero ang karamihan talaga nilang kinakain, sinasamahan na nila ng kain ng balinghoy, saging, kung mayroong saging, kung minsan nga nakikita ko doon sa kaldero nila, yun po bang hindi pa magulang na saging. Yan po makikita mo sa kaldero, nakakaawa po talaga. At hindi ko po alam kung paano ko pa sasabihin kung gaano kawawa itong mga taong ito
na talaga namang sobra ang kahirapan, sobra ang kagutuman. Kaya naman, bagamat sabi ko nga na matanda na ako, na kung tutuusin sana ay dito na ako sa opisina ko, or doon ako sa bahay ko, or doon ako sa kuweba ko, ay hindi ko pa rin po magawa dahil sumisiksik po dito sa aking isipan na napakarami pong umaasang tao sa akin. Napakarami pong mga talagang sabihin na natin na talagang wala na silang matatakbuhan po kundi tayo. Kaya naman po yan ay yung dating routine natin ng pagkukuhan. Kung dati-dati ay isang bisis sa isang linggo kami umiikot, iniikutan namin lahat yan. Ngayon po 2 bisis na kami iikot sa loob ng isang linggo. Ganun po kahirap at saka isa pa, marami na pong naidagdag talaga na mga umaasa rin sa atin. So, kaya tuloy, hindi ko na naisip pa na manligaw pa. At bagamat hindi ko talaga ugali ang manligaw, pero hindi ko na inisip na kahit na yung manligaw or magpaligaw, hindi ko na po talaga nabibigyan ng oras. Ayan, palakpakan! At dahil nga po dito sa mga kababayan ko. At katunayan nga, kaninang madaling araw, ay may mga naulinigan ako na mga para maiingay na mga tao na para nag-uusap-usap. At nung bandang, nung magkakape na ako, ay sinabi ko sa gwardiya, sino ba kako yung mga tao dyan sa labas? Ay sir, yung mga kwan po, at nandyan po, marami po nakapila dyan na mga tao na hihingi raw ng tulong sa iyo. At kasi nga po talagang walang-wala raw po talaga sila. So bakit hanggang kwan ba, gaano ba sila karami? Sabi yung ganyan. At yung mga nakapila dyan, mahaba-haba din po sir at hanggang doon sila Sabi ganyan. So sabi ko, sige ka ako, tawagan mo yung sekretary at pupunta agad dito at para maasikaso niya yung mga nakapila na yan. Ibig sabihin, noong dumating yung sekretary dito, binigyan ko na lang ng instruction na kausapin mo sila kung ano-ano yung mga kailangan nila. Yung iba ang kailangan bigas, yung iba kailangan ay bubong daw ng bahay nila at kung ano-ano ng mga gamit sa bahay nila. So sabi ko, sige, kumuha ka naman dyan, sabi ko, bigyan mo lang sila ng mga pangangailangan nila at tingnan mo kung may mga bigas pa at bigyan mo ng tigi-isang sako sila kung mayroon pa doon sa budiga at ayun, at saka bigyan mo na rin sila ng pira. Yun po yung mga yun po yung mga sabi ko nga po rito, kung siguro, ito lang kung siguro itong lahat ng mga binibigyan ko, itong mga pumipila sa akin at yung mga iniikutan namin, kung ito ay binibidyo ko lang, tapos ina-upload ko rito sa channel ko, nako, kagaya na ako ni Rapitol po na napakaraming subscriber, maniwala kayo sa akin. Pero ang lagi ko po kasing sinasabi, pagdating po kasi sa ganyan, ay hindi ko po kayang tingnan or hindi ko po kayang videohan sila na tapos i-upload ko rito sa channel ko. Kasi unang-una, mahihirap na nga itong mga taong ito, lalo mo pang tinatapakan ang kanilang pagiging mahirap. Yung po bang tipong ayaw ko po nung pagmukhain itong mga taong ito na para silang mga aso na bibigyan mo sila ng ibabahugan mo sila tapos bibidyohan mo sila, i-upload mo dito sa channel mo. Yun po ang hindi ko kaya.
Kaya yun naman po yung parati ko pong sinasabi rito, dito lalo na sa mga politiko, mga kawatan na ito. At lalo na dyan sa kay Gado na nagsabi na wala daw mahihirap nating mga kababayan. Kaya ang hamon ko lang po dito puntahan namin, samahan ko sila doon sa mga regular na iniikutan namin. Plus, itong mga pumupunta rito sa akin. Makikita naman po nila yan yun po yan. Kaya ganun na lang po ako makapagmura madalas dahil nga po doon. Hindi ko po kaya na pagmukhain mga aso or mga animal itong mga kababayan ko. Dahil paulit-ulit ko po sinasabi yan, higit pa po dyan ang pinagdaanan kong hirap. Higit pa po dyan. Kaya alam na alam ko po yung nararamdaman ng mga mahihirap na tao dahil ako po mismo sa sarili ko ang nakaranas ng talaga namang grabe ang kahirapan. Na kung saan ay minsan ay sabi ko nga, kumain ako ng kangkong na hindi naluto, maibsan lang yung kagutuban ko. Kaya po yun ang hindi ko kayang gawin. Yung habang binibigyan ko sila ng pagkain habang binibigyan ko sila ng tulong, ay bibidyohan ko, tapos i-upload ko. Yun po ang hindi ko kayang gawin. Kasi sabi ko nga po dati sa inyo, kung gusto ko lang ng maraming subscribers, matagal na pong baka halos lahat ng Pilipino magsusubscribe sa akin pagka ito ay nakita ninyo. Yung mga regular at mga iniikutan namin. Yun po yan. Kaya sabi ko, hindi po ako nagmamadali kung ganito lang kaliit or ganito lang kababa yung subscriber natin. At least, yun talagang naniniwala ang nakakapag-subscribe. Sa totoo lang po, ay bagamat na ikwento ko na yung pinagdaanan ko ng kahirapan. Mayroon po akong ginawang tula at na may tumulong sa akin na gumawa ng tula. Ay yung tula ng mismong naranasan ko, pero hindi ko po natapos yon. Yung tula na yon. Pero nung mag-roll ako, nung mga yung sa FB, ay dumaan po sa akin na friend ko pala yung certain Jerry Ramos. Sa Facebook po yan, sa Facebook. Na yan po ay napag-alaman ko ng taga Bustos, Bulacan po yan. Okay? Sabi ko nga po ay nag-attempt pa ako na gawin ko yung tula sa sarili ko, yung naranasan ko. Pero noong mairolyo ko, nung tinignan ko po yung mga nakapost sa kanya, mayroon po pala siyang ginawang tula para sa akin na eksaktong-eksakto doon sa gusto kong gawin. Gusto ko po siya ng tulain para sa inyo. Pero hindi ko po kaya dahil baka hindi ko po matapos tulain dahil sobra po talagang yun po ang totoong nangyayari sa buhay ko. At hindi ko alam siguro dahil sa yung sa mga Facebook live ko dati, palagay ko yun ay kinuha lang niya ng kinuha yung mga kinikwento ko sa buhay ko. Kaya nabigla po ako, nakapost na pala dyan. 2021 pa po, nakita ko lang po yan kagabi. 2021 po nakapost yung mga pinamimigay kong mga relo, pinamimigay kong kung ano-ano mga pira na pinamimigay ko doon sa mga live. Yun po yung kinikwento ko sa inyo na yung mayroon po akong Facebook live dati na nagpaparapol po ako or na question and answer po dati na yung sinasabi ko po na may nananalong 500,000 at umabot po yan sa 1.5 million po. Yun po yung sa live
Facebook Live ko. Yun po yung pinikwento ko. Ngayon po sa mga relo na yan, napakarami po akong binigyan ng relo. Dahil ang gusto ko lang po yung time na yon ay kahit paano po mapagaan yung mga problema ng ating kapwa Pilipino nung time po yan ng COVID or pandemic. At doon po ako nag-live na yan po yung may mga nanalo, sabi ko 300,000, 250,000, 500,000, hanggang sa umabot po yan ng 1 million, 1.5 million. Yan po yan. So, talagang hindi ko mapigilan yung emotion ko kagabi nung makita ko, mayroon pa rin po pala. Kaya po dito lang, sa particular na ito, tingnan niyo po, yung as in Jerry Ramos, as in J na good. Good hindi po yung junior yung hindi yung junior, basta good. Jerry Ramos. Yan po ha. At yan po ay napag-alaman kong konsyal daw po yata yan ng Bustos, Bulacan. Dati. At isa rin po pala yan sa manunula or makataan ng Bustos, Bulacan na sinasabi ko po na habang nagkukwento po ako ng buhay ko dati, yung pala ay minimemorya na niya at ginawan po pala talaga niya ako ng tula. At nandyan po yan, yung tula na nagsasabi po yan dyan na yung kwentong buhay at kwentong totoong buhay ng ni Mr. John Birana. Yan po yan. At yan po, 2021 pa po yan. Kaya naging emotional lang po talaga ako. So, dyan po yan po yung sinasabi ko, yan po ang patotoo. Kasi nga po, hindi ko na po ma-recover yung aking Facebook account na Aqua Birana dati. So, mayroon pa po palang nag-post dyan nung mga ginawa kong mga games dati na Facebook Live ko. Yan po, mayroon po doon, may mga iba na nakapost dyan na mayroon ako yata nakapost yata dyan yung 250,000, yung mga ganon, tsaka yung mga relo po. At mayroon din po ako nabigyan ng bahay. Bahay dyan. So yun po, nakakon po yan. Kaya yun po ang akala ko, wala na, kaya hindi ko masyadong dinidiscuss ito sa inyo kasi nga wala akong katunayan, wala akong katibayan yung sinasabi ko yung sa Facebook Live ko dati. Kaya hindi ko po masyadong dinidiscuss yan sa inyo. Pero nandyan po pala. Doon po yan sa, ulitin ko lang po, Jerry Good. Yan. Jerry Ramos. Yan. Pero yun po yan. At nandyan po yung tula. At yan po mismo. Kung ano po yung mga ikinikwento ko dati na pinagdaanan ko, tamang-tama po yung tula na yan na ginawa niya. Bagamat may ginawa ako dati, hindi ko natapos. Hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng nasa magandang mood ako or nasa magandang kondisyon ako. Yung pong ginawa ni Mr. Jerry Ramos na yan, na tula, ay tutulain ko po rito at i-upload ko po yan dyan dito sa videos ko at maririnig po ninyo. Mapapanood po ninyo yan. At kanina nga sana gusto kong ito ang i-upload ko, ito topic ko, pero wala, hindi ko po kaya. Dahil nasa first paragraph pa lang ako, iba na yung kwan, parang babagsak na yung luha ko. Lalo madali pong kwan, mababaw po yung luha ko talaga. Lalo na po sa mga parte na talagang sobrang nagutuman, mga pamilya ko talaga gano'n na talagang mahirap na mahirap. Sa tuwing naaalala ko po yung kahirapan namin. At lalo na po ako, napakabata ko pa po noon nung ako'y umalis dito sa amin noon sa Mindoro para makipagsapalaran. At sabi ko nga po, at that time na kwan ko na doon dati, napakabata ako noon na nakipagsapalaran. Wala po akong kakilala dyan sa Metro Manila. Pumunta lang po ako dyan. Pero awa naman po sa ating Panginoon na yun po sinasabi ko, yun po ang naging sikreto ko kung bakit narating ko po ang buhay na ganito.
kung bakit naging successful po ako dahil lamang po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po lang yung ginawa ko. Dahil sino ba naman yung ako na isang talagang masasabi kong napakahirap kong tao. Pero tiniis ko lahat yung mga kahirapan yon. Dahil ang sinasabi ko, Lord, ikaw na po ang bahalang magbantay sa akin. Kung hindi na po ako kailangan sa mundong ito, kunin mo na lang po ako. Pero kung napapakinabangan pa ako at makakapagbigay pa ako ng tulong sa mga tao, i-retain mo pa ako. Yun naman po yung sinasabi ko. Kaya nga po, inabot po ako ng ganitong edad na. Kaya, yun lang po ang gusto kong ma-share sa inyo. Dahil nandyan po pala, yan, nakapost pa po pala dyan yung mga ginawa ko dati. At i-roll nyo lang po kasi mahaba po eh. Kasi nung ni-roll ko ng ni-roll, po yan, mahaba na po, nasa babang-baba na. Kaya nandun naman po yan eh, yung may mga pa-preview ng mga relo. At napakarami ko pong binigyan dati ng relo. Sobra pong napakarami yan at saka yun nga, namigay po din po tayo through live na mga pira na yan, ganyan. So hanggang doon lang po at maraming salamat po sa pagtsatsaga ninyo na manood kahit na alam ko yung mga dinadaldal ko rito ay walang kakwenta-kwenta. Pero sabi ko nga po sa inyo ay pagtsagaan nyo lang po kahit walang kwenta. Dahil darating din po ang araw, magkakaroon din po ng kwenta at marirealize din po ninyo na yung inyong kaharap ay napakalaking bagay pala sa inyong lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.